may mga bagay na nakakakaba at nakakalungkot kapag walang laman. Halimbawa, pagbukas mo ng refrigerator, wala nang pagkain. Pagbukas mo ng kaldero, walang kanin. Pagbukas mo ng wallet, walang pera. Pagbukas mo ng cabinet, walang damit dahil nasa labahan lahat. Pagbukas mo ng cellphone, walang message. Walang laman. Hindi magandang balita kadalasan. Pero sa Ebanghelyo ngayon, mayroong isang walang laman na hindi nagdulot ng kaba, kundi pag-asa. Mayroong isang walang laman na hindi nagdala ng kalungkutan, kundi kagalakan. Isang libingang walang laman. The tomb was empty. Para kay Maria Magdalena, ito ay nakakalito. Para kay Pedro, ito ay isang palaisipan. Ngunit sa libingang walang laman, nagsimula ang pinakamagandang balita. Ang libingang walang laman, nangangahulugang si Jesus ay muling nabuhay. Mga kapatid, ito ang misteryo ng Easter. Ang kawalan ay nagiging kapunuan. Emptiness becomes fullness. Ang isang libingang walang laman ang siyang pumupuno sa mundo ng pag-asa. Sa totoo lang, hindi naman tayo strangers to emptiness. May mga sandali sa buhay natin na parang may kulang. Parang walang laman. Kulang sa sagot, kulang sa direksyon, kulang sa sigla. May mga pagkakataon na parang walang laman ang ating puso. Dahil sa kabiguan, dahil sa kasalanan, dahil sa pagkawala. At kadalasan, tinatakasan natin ang ganitong pakiramdam. We do not want emptiness. Pero ang Pasko ng pagkabuhay ay may kakaibang mensahe. Hindi lahat ng emptiness ay masama. Minsan, ang emptiness ay puwang. Puwang para kumilos ang Diyos. Ang libingan ay walang laman, hindi dahil may nagkulang, kundi dahil may nagtagumpay. Hindi ito tanda ng pagkawala, kundi tanda ng bagong presensya. At ganito rin sa ating buhay. Sometimes, the emptiness we feel is actually an invitation. A space where God can enter. A space where God can move. And a space where He can fill us with love and with hope.